May rabies ba o rabies ang daga? Ayan. So maraming nagtatanong yan. Meron tanong na naman ulit dito. Si Bebe J naman, 23. Dok, papaano kung yung pusa di palalabas ng bahay pero kumakain ng daga? May rabies po ba yun? Tinatanong niya yung pusa, no? Pero sagutin na natin, in general, yung mga daga. No? Mga daga po kasi, maaaring yung mga big rats or mga small na mga mice or baka you can also consider yung mga ibang mga rodents kagaya ng mga hamsters, kanyan. Hindi po sila usually mga vectors ng rabies. Although, theoretically, they can have rabies kasi warm-blooded animals po sila, warm-blooded mammals. So, pwede silang magkaroon ng rabies pero hindi sila nakakitaan usually, no? Hindi sila tinuturing na serious na vector or serious threat sa mga tao sa pagkuha ng rabies or in this case, sa mga pusa. Kasi po, hindi ko alam kung bakit. Pero merong mga sinasabi kasing possibility na yung mga daga, mga rodents, dahil sa kanilang physiology, maaari, or dahil sa kanilang behavior, natural behavior and habitats, ay hindi sila talaga prone sa mga transmission ng rabies. Sa tao po, no, according sa World Health Organization, 90 to 99% ng mga human cases nanggagaling sa aso ang rabies sa mga tao. And dito sa Pilipinas, napakalaking problema po nito. 200 to 300 Filipinos die every year because of rabies. At maraming milyon-milyon ang ginagastos ng gobyerno para sa mga anti-rabies drives, sa pag-injection sa mga aso at pusa, sa mga pag-injection sa mga tao. Ang laking abala pati niyan. Ang laking abala pati sa isip at puso, no, na talagang pagka nakagat ka nag-iisip ka tuloy kasi hindi masugpo-sugpo yung rabies dito sa Pilipinas. Pero actually kapag ka nasugpo po, natanggal yung mga stray dogs at stray cats, pero mostly stray dogs talaga yung vector. Pag matanggal po yung mga stray dogs sa ating mga lansangan ay masusugpo po yan. Pwede naman pong gawin yan pero medyo hirap po ang ating gobyerno na gawin ang kanilang mandato na alisin yung mga stray dogs na vectors ng rabies. So, yung rabies po kasi sa ibang bansa, no, maraming mga nagkakalat ng rabies kagaya ng mga vampire bats, raccoons, at iba pa nilang mga wildlife. Pero dito sa Pilipinas, wala tayong ganyan. Wala tayong vampire bats, wala rin tayong mga raccoons. So, mostly dogs and cats po ang kailangan natin katakutan na vector ng rabies. Pero yung daga, sinasabi po nila kagaya ng Center for Disease Control or iba pang mga institutions, mga authorities kahit sa ibang bansa, hindi siya seryosong threat na vector ng rabies, yung mga daga. Dagang Costa man yan or malalaking daga or mga alagang daga or mga wild na mga daga. Pero pag nakagat kayo ng daga, seryosong bagay din yan guys. Anong gagawin nyo pag nakagat kayo ng daga? Ever natutulog? Meron akong alam na ganyan, natutulog sila. Tapos pagising nila, kinagat sila ng daga sa paa or minsan tenga pa nga sa mga bahay ng mga sa mga alam niyo yun, mga low income communities na maraming mga daga sa paligid. Ayan, medyo maduduming mga lugar. So pwedeng makagat ng rabies, ng daga, sorry. Hugasan nyo ng soap, no? Pwedeng Super Dog Soap, pwedeng Super Doc Soap. Available yan sa TikTok, Shopee, Lazada natin, yung mga soaps natin for dogs. Meron na tayong soap for humans, yung Super Doc Soap. Ayan, pwedeng gamitin kasi may mga anti-rabies, antiviral, antifungal, antibacterial properties yung mga sabon po natin. And also, you can use also yung mga antibacterial soap ng iba like Safeguard siguro, mga Bioderm kung meron yan, no? Pero pinakamaganda, go to your human doctor, lalo na kung yung kagat sa inyo ng daga ay malalim. Baka kailangan kayo magpa-injection ng anti-tetanus kasi pwedeng mag-transmit yung kagat ng daga. Hindi lang ng rabies ang kailangan maproblemahin dyan, kundi pati ibang mga viruses and bacteria and parasites. Okay, so pwede yan maka-infect sa inyo, pwede maging systemic din yung infection ng na-introduce nung kagat ng daga. Kaya magpatingin na po kayo sa doktor. Lalo na kung after nung kagat ng daga ay meron kayong nagkaroon ng fever or pamamaga doon sa area or iba pang mga sintomas. Okay, ingat po kayo. Ingat din po kayo as much as possible po yung mga pusa. Huwag niyong pakainin ng mga daga kasi marami silang makakuha mga iba pang mga parasites nga dyan and microorganisms.
na pwedeng pathologic, na pwedeng nabibigay ng sakit. Okay, and of course, no, if you have a cat, kahit nasa bahay lang yan, or if you have a dog, nasa bahay lang, pabakunahan nyo pa rin ng anti-rabies sa inyong munisipyo or sa amin, sa pet fair namin sa Manalo Resort Hotel. We give anti-rabies vaccine shots for free. At ang susunod ay this August, no, every other month meron tayong pet fair sa Manalo Resort Hotel, and we have anti-rabies vaccines there for free. Okay, pero ang ang problema nga talaga natin, stray dogs, and usually mga stray dogs hindi naman nababakunahan kasi stray nga sila, mahirap sila mahuli. Alright, mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo lagi.